Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Well, sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa mga bagong nangyari sa political career ni ah, Vice President Sara Duterte. So, marami naman sa atin ang nakapanood ng mga kaganapan nitong mga nakakaraang linggo patungkol nga po dito sa pagdinig sa kanyang taon ng budget, ang budget ng OVP o ng Office of the Vice President. At katulad ng ibang ahensya ng gobyerno, kinakailangang himay-himayin ng ating mga mambabatas kung saan ba ginastos, saan mapupunta itong mga pondo na hinihingi, lalong-lalo na po ng opisina ng Vice President. At marami rin po ang nakapanood kung papaano siyempre tugunan ni Vice President Sara Duterte ang mga katanungan ng mga kongresista. So, sa dinami-dami ng nangyari dito sa pagdinig na to, isa lamang ang aking naobserbahan. So, at marami rin na nagtatanong kung nag-iisa na nga lang ba ang Vice President o nag-iisa na nga lang ba sa kanyang corner, sa kanyang laban itong si Vice President Sara Duterte. Kasi napapansin ko na mukhang wala nang kakampi o wala nang kumakampi pa sa panig ni Vice President Sara Duterte. Nakaliwas sa nakita ko noong nangangampanya pa lamang sila ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national election. Marahil ay ito'y bunga ng pagbukod ni Vice President Sara Duterte sa alyansa nila ni Pangulong Bongbong Marcos na nagresulta siyempre ng pag-iwas sa kanya ng halos nakakararaming mga politiko sa ating bansa. Dahil siyempre, alam naman natin na ang karamihan sa mga politiko, mga congressman, senador, lahat na natin ay permes, ay nasa panig ng Pangulo. At ika nga, nauulit na naman ang tadhana sa opisina ng Vice President dahil noon halos masasabi natin nag-iisa lamang si dating Vice President Leni Robredo sa kanyang laban bilang oposisyon ng administrasyon noon. At pinipilit na tayuan ngayon ng kasalukuyang Vice President Sara Duterte ang pagiging oposisyon sa kasalukuyang administrasyon. So, hindi ko lamang po alam kung napapansin ninyo na para bang lahat ng ng politiko ay sabihin na nating laban sa kanya. Maliban na lamang po siyempre doon sa ilang mga noted na politiko katulad po ni Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at ni Senador Robin Padilla na talaga namang magpasa hanggang ngayon ay solido na nakasuporta pa rin sa mga Duterte. Dangan nga lamang po at pati po sila ngayon ay nakakaladkad sa ilang mga kontrobersya na magpasa hanggang ngayon ay siyempre mga akusasyon ng katiwalian nung si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa ang Pangulo. Kay Senator Robin Padilla parang wala pa akong naririnig. Pero kay Senator Bato de la Rosa at saka kay Senator Bongo, siyempre alam naman natin na meron.
lalong-lalo na po si Senator Bato de la Rosa na kung saan ay nalibig yata sa Pogo, pero kamakailan lamang ay mukhang luminaw na kung sino yung sinasabing dating PNP chief na tumulong kay dating Banban Mayor Alice Guo na makatakas sa ating bansa. So, pero magkaganon man, hindi pa rin naaalis ang kontrobersya kay Senator Bato dahil dito naman sa war on drugs na ipinatupad nila nung sila pa po ang nasa poder noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mabalik tayo dito kay VP Sara. Well, kapares nga po ng sinabi ko, sa pakiwari ko mukhang nag-iisa na lamang po si Sara Duterte, si VP Sara, sa kanyang katayuan ngayon. At well, talagang mahirap kapag wala kang kakampi sa mga politiko. Alam nyo, ang mga politiko, noon ko pa sinasabi na mga vested interest lamang po nila o mga pangsariling interest lamang po nila ang kanilang inaatupag. At hindi po uso sa politika ang loyalty. Kalokohang malaki po yun. Kahit sino po ang kahit sinong matino ang makausap ninyo, wala pong loyalty sa politics. Lahat yan may kanya-kanyang personal na agenda, at kung saan matutupad at kung saan makikinabang ang isang politiko ay dun sila papanig. Nagkataon lamang po na ngayon ay panahon ng mga Marcoses at syempre halos lahat ng politiko ay nakapanig sa ating Pangulo at kamakailan lamang ay nakabuo na po ng kumpletong senatorial lineup ang Pangulo at ipinresenta na po nila sa media. So gagawa po tayo ng separate video na naman patungkol po dito sa mga minamanok ng administrasyon para sa kanyang at lalo na po ng Pangulo sa kanyang senatorial lineup para sa 2025 midterm election. At sa kasalukuyan naman po ay wala pang balita kung bubuo rin ng sariling senatorial slate si Vice President Sara Duterte, pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay meron na pong susuportahang mga senador sa katauhan po nun, siyempre, nung tatlong nabanggit kanina, si Senator Bongo, Senator De La Rosa at ni Senator Robin Padilla na mga re-electionists. So gagawa din po tayo ng video individually dito sa mga pinili ng magkabilang panig. Pero sa ngayon si Sara Duterte, si VP Sara ay mukhang tahimik. Pagdating po ngayon dito sa midterm election. At well, maganda yung nangyayari sa kanya. Bagamat medyo masalimuot sa kasalukuyan, pero kapares po nung sinabi ko, nung tumakbo po siyang Vice President ng ating bansa at sinuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos, ay sinabi ko po na pinakamagandang experience yung tumakbo ka munang Vice President kaysa Presidente. Bakit ka mo? Dahil alam naman natin na isang politiko sa lokal na level lamang si Sara Duterte. At kumbaga nagkaroon lamang po siya ng konting experience dahil nga po sa national level ng politika dahil po sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nung siya na po mismo ang nakaupo, naturalmente maraming pagkakataon po siyang magkakamali sa kanyang posisyon. Pero hindi ko nakikitang magiging kahinaan niya to dahil may isang bagay po na nakakaligtaan at hindi nakikita ng
Pangulo at ng kanyang mga taga-suporta na ang butante ngayon ni BP Sara ay tahimik lamang. At hindi po nalalaman ng o baka naman nakakaligtaan na dahil naaaliw na sila dun sa nangyayari ngayon kay BP Sara na mukhang nasa nasa pinakamalapit na hinaharap na sa pananaw nila na mai-impeach nila si BP Sara, kaya humahanap na po sila ng butas para mangyari ito. Pero bibigyan ko po kayo ng isang tip dahil idinidiin po nila na di umano ay ibinulsa kasi yun na yun ang pinakapunto ron eh. Ang punto nila bakit sa napakaliit na panahon ay naubos ni BP Sara yung 100 something million na confidential fund na ibinigay ng Pangulo sa kanya. Dahil wala siya confidential fund noon eh. Ewan ko lang nung 23 kung nabigyan siya, pero parang nabigyan yata. Pero kung iisipin po ninyo ang confidential fund, ayon na rin sa kanilang paliwanag, ay hindi kinakailangan ipaliwanag ng hayagan sa kahit na sino dahil confidential fund po ito. Ang dapat na tinatanong nila dito ay yung COA, yung Commission on Audit, dahil doon isinasabit ni Vice President Sara Duterte kung paano niya inubos yung confidential fund na yon. At alam ko na alam po ng mga kongresista na nagdaos ng pagdinig na to kung saan napunta yon. Alam na alam po nila kung saan napunta yon at kumbaga inaantay lang nilang banggitin talaga ng personal ni BP Sara kung saan niya ginastos yon. Alam na alam ng mga kongresista yon, lalong-lalo na po yung Makabayan Black. Ginagawa lang po nilang tanga ang tao, pero alam na alam nila kung saan ginastos yung confidential fund na yon. Alam na alam nila, kaya gigil na gigil sila. At yun ang gagamitin nilang butas para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kahit na nakikita ko na parang imposible. Maliban na lang siguro kung sabi nga nila bilog ang bola, may tsamba, baka makatsamba. Pero sa tingin ko mahihirapan po sila dahil katulad na sinabi ko kanina, kung saan makikinabang ang nakararaming Pilipino o nakararaming politiko, doon sila papanig. At alam na alam nila na pagkatapos ni Bongbong Marcos ay wala na pong matibay na kandidato ang administrasyon para sa pampangulo sa 2028 national election, at tatatanging si Vice President Sara Duterte na lamang po ang pinakamatibay na at malamang na manalo sa 2028 national election. So kaya hanggat maaga, ginagawa na nila ng paraan para bumagsak ang popularidad ni BP Sara at matapunan ng katakot-takot na kaso kung sakasakali. Pati na yung sa ICC na kung saan idinadawit din si BP Sara, ay gagamitin po nila. So sa lahat ng problema na to, may mga ilang politiko tayong hindi natin masyado nakikitang visible na ipinagtatanggol si Vice President Sara Duterte, katulad na lamang po ni Pampanga Congressman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na ngayon po ay nasa poder ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya marami din po ang nag-iisip, ginamit lang ba ni Gloria Macapagal, ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si Sara Duterte, si BP Sara Duterte, para masiguro ang panalo ni Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, ang sagot diyan, oo. Dahil alam na alam naman po natin na kung tumakbong presidente si Sara Duterte, nakalalamang na matalo si Bongbong Marcos. At baka ang maglaban lang talaga
ay si dating Vice President Leni Robredo at si noon ay Mayor Sara Duterte. Kaya kung tutuusin, napakalaki ng utang na loob ni Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Kaya sa tingin ko, hindi mangyayari yung sinasabi nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maliban na lamang kung makakakita sila ng isang kaso na didikit sa pangalan ni VP Sara at tuluyang bumagsak ang kasikatan, ang bango ni VP Sara sa masa. Pero hanggat hindi nila nagagawa yon, mananatiling banta, ika nga, si VP Sara. Kaya confident si VP Sara. Ngayon, ang masasabi ko naman kay VP Sara, gampanan niya ng maayos yung kanyang tungkulin. At marami pa mga pagdinig ang kanyang dadaluhan patungkol lalong-lalo na dito sa mga budget, ika nga, na taon-taon na lamang ay kinakailangang daluhan ng bawat pinuno ng ahensya ng gobyerno. Dapat daluhan niya yon at well, prangka rin lang naman siya. Di prangkahin niya na kung saan niya ginastos yun. Kasi hindi ko naman nakikita, ako lang personal, hindi ako para kay Sara o para kay Bongbong Marcos. Pero nakikita ko sa kalibre ng pagkatao ni BP Sara, hindi siya yung tipo na ganun lang kaliit, kukupitin niya. Kung tutuusin, maliit yun. Kung mga 100, 200, 300 million, maliit yun. Maliit yun. Alam na alam ng maraming Pilipino na ang korupsyon sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng trilyon taon-taon na napupunta sa korupsyon lamang. Na hanggang sa ngayon, marami ng administrasyon na nagdaan, hindi maipaliwanag. So, hindi ko nakikita na sa ganung kababang halaga, masisira ang isang reputasyon ng isang vice president. Kaya pilit nilang pinalalaki yung maliit na butas na nakita nila. At ang ginagamit pa nila ay yung makabayang black na kung saan idinidiin nila na parang si Sara Duterte ay pro-China. Pero kung tutuusin, makabayan black, yan yung mga lagi nagwiwelga sa kalsada. Bakit hindi sila magwelga sa China Embassy? Dahil alam nilang puro kabulastugan ng ginagawa ng China sa atin, yung pagsakop sa West Philippine Sea. Pati nga yung isang kongresista na makabayan black, yung nakasalamin, na nagtatanong pa, nagmamaang-maangan pa, na tinanong atin ba yung ano na yan? Yung exclusive economic zone na yan? Matatawag ba nating atin yan? Kung hindi ba naman siya bobo, kaya nga tinawag na exclusive economic zone ng Pilipinas yan. Ibig sabihin, sa Pilipinas yan. Kaya ipinagtatanggol. So parang dapat sa kanya itanong yun ikaw ba ay maka-China dahil lahat na lang ng bagay na ginagawa ng Pilipino para mapangalagaan ng kanya soberanya ay kinokontra ninyo at binibigyan nyo ng Malaysia. Bakit nung may masaktan sa West Philippine Sea ng mga Pilipino, hindi kayo nagwelga sa China, sa Chinese Embassy? Siguradong binibigyan din kayo ng pera ng mga yan, sinusuportahan kayo. Kasi komunistang grupo kayo So, sino pa susuporta sa inyo kundi ang isang komunistang administrasyon na katulad ng China? Wala kayong balido kung tutuusin. Wala. Nandiyan kayo, mga kongresista kayo, mga komunista. Ni isa, wala pa ako naririnig na naitulong kayo diyan sa mga inire-represent nyo na sektor ng lipunan, yung teacher, yung teacher, kabataan party list. Ano pa ba ginawa niyo sa kabataan? Wala naman. Ni-recruit ninyo na magwelga-welga. Ngayon, ano mga utak ninyo? Wala. Wala kayo na itulong sa bansa. Teacher. Hanggang ngayon, ang baba na sweldo ng mga teacher. Bakit hindi kayo
magpasa ng batas para tumaas sa sweldo ng mga teacher. O, nandiyan kayo, gaganda ng suot nyo, sarap na kinakain ninyo, tumatanggap kayo ng budget taon-taon. Dapat ipaliwanag din ninyo kung saan nyo inubos yan. Di ba? O. Kaya gagil kayo kay Sara Duterte dahil alam nyo na kapag ka nalagay si Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa, mauulit na naman yung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na naman kayo makakaporma. So, yan ang nakikita ko sa inyo. Hindi ko kinakampihan. Maganda ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Bagamat medyo shaky, ika nga. Marami rin ipinangako si Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon hindi pa natin nakikita. At marami din na mga taong inilagay sa posisyon pero puro sablay. Pare-pareho lang yan. Walang perpektong tao. Kung naghahanap kayo ng butas at gusto nyo maging sensationalize, yan, magpamedya kayo lagi. Tingnan natin kung kagatin. Bagay, maraming Pilipino ang marites, kaya panonoorin kayo, pero huwag niyong isipin na mabobola pa ninyo ang mga Pilipino. Matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Hindi na tanga. At baka isang araw na lang makita nyo ang sarili nyo, wala na kayong posisyon sa gobyerno at pinaghahanap pa kayo ng batas. Paikot-ikot lang yan, parang gulong lang yan. Yung mga nakaposisyon noon, ngayon inuusig. Pero ano malay nyo, baka mamaya bumalik na sitwasyon. Yung mga taong inuusig ninyo ang mabalik sa posisyon at kayo naman ang usigin, kayo naman ang uli ang panonoorin namin. Kaya medyo nakakasawa na rin kung tutuusin. Pero kung iniisip ng mga politiko na to na tayo ay maniniwala sa kanila, nahihibang sila dahil marami na komentarista ngayon sa YouTube na nagpapaliwanag sa atin kung ano ba itong mga ginagawa nila na to sa ating gobyerno. So dito ko muna po tatapusin ang video na to at medyo napakahaba, 23 minutes. Susubaybayan pa po natin itong mga kaganapan na to at kapares po nung sinabi ko noong una, yung mga bagong, yung mga napiling kandidato ng administrasyon at oposisyon ay gagawa natin ng separate video. So hanggang dito na lamang po ako at maraming salamat at magandang araw po sa inyo.